Ginangin, hindi ka nananalig, tapos pupunta ka sa langit, hindi ka nananalig. Ang kulit mo nun. Kaya sabi ka, nananalig. Eh ngayon, ginawa ng Diablo, tinatanggal yung salita para huwag manalig. Ngayon, number 13. Ang mga nalaglag namang sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Sumasaya itong mga to, ha? Ngunit, hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y umiwalag. So ito naman mga to, sabi ng Panginoon, yung nalaglag sa batuhan, na buto, masaya sila. Umatin sa simbahan, masaya. Pero, sunod na linggo, wala na. Kasi dumating yung matinding pagsubok. Sabihin, Pastor, di mo na kami makaka-attend sa simba dahil meron kaming matinding pagsubok. Yan. Kabatuhan, yun yung paliwanag ng Panginoon. Matinding pagsubok, no? Saan na tayo? Number? 14. No, 14. Ang mga nagasik naman sa may matinik na damuhan, sa matinik na damuhan, ay ang mga nakinig ng salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at sa pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Sabi naman ni Jesus, yung nalaglag naman sa mga matitinig, ito naman yung mga nakinig na salita, nang tumagal, nadaig. Nadaig sila ng ano, number 1, alalahanin sa buhay. Ay, hindi ako makakasimpa na inaalala ko na ako pala'y may lalabhan. Alalahanin eh. Hindi ako makakapunta ng simpa kasi meron akong lulutuin. Ang daming alalahanin. Inaalala ko yung aking kuko ay kailangan maging maganda. Daming inaalala. So, alalahanin. Tapos, ano pa sumunod doon? Ay pagkahumaling sa kayamanan. Ito naman yung busy-busy na sa kayamanan. Wala nang panahon, no? Nakinig naman sila. Nagbunga. Pero hindi nahinog. Kasi sabi dito, yung sumunod, kalayawan. Kalayawan. Ano na? Sobrang na, siguro, sobrang dahil pera na naaliw-aliw na. Hindi na nagsisimba, no? Kalayawan. Dahil dito, hindi nahinog ang kanilang mga bunga.